Nagpupumiglas sa sakit ang lalaking nasa harapan natin. Ano ba ang pinagdaanan niya para humantong sa ganito? Ilang sandali lang ang nakalipas, siya ay isang regular na high school student na nagngangalang Takahara. Araw-araw, dinadalhan niya ng almusal ang kanyang ama, na nakatira ng hiwalay sa kanila. Binalak niyang hindi maghatid ng pagkain ngayong araw, ngunit naputol ang kanyang kadena ng bisikleta hindi kalayuan sa bahay, nalaman ito ng kanyang ina. Pumunta siya sa klinik ng kanyang ama at ginising siya sa karaniwang paraan. Ang kanyang ama ay nag-lecture sa kanya gaya ng dati. Pagkatapos, tumakbo si Takahara para sumakay ng bus at sa kabutihang palad ay nakarating ito sa tamang oras. Isang babaeng may puting buhok ang nakakuha ng atensyon niya. Habang sinusuri ng security ang mga arm badge, na-bluff si Takahara na parang kilalang kilala niya ang guard, ngunit iniwan niya ang kanyang badge sa tabi ng babae. Kinuha niya ito at maayos na sumakay sa bus. Ang bus ay patuloy na nag-broadcast ng mga update sa digmaan. Napansin ni Takahara ang hindi pangkaraniwang bilang ng mga scout boat, na nagpapahiwatig na may malaking mangyayari. Maya-maya, nakarating na sila sa school. Pagbaba ni Takahara, may pinasabog ang babaeng maputi ang buhok sa kanyang kamay. Isang gintong globo ang lumitaw sa mga durog na bato, na nahati sa ilang mga sinag ng berdeng ilaw. Ang isa ay tumama sa braso ni Takahara, kumalat sa kanyang kamay, at pagkatapos ay nawala. Nang makabawi siya, nakita niyang nasa bus pa rin ang may puting buhok. Agad namang tumakbo si Takahara papunta sa kanya. Biglang, isang matinding sakit ang bumaril sa kanyang braso, at isang asul na kristal ang lumitaw dito, pagkatapos ay nawala. Hindi pinapansin ang sariling kalagayan, pinuntahan niya ang dalaga, ngunit halos wala na itong buhay. Sa kanyang mga huling sandali, sinabi niya kay Takahara ang kanyang pangalan at nagbitaw ng kakaibang parirala. Nahanap ng mga dumating na sundalo ang nilalang sa harapan nila at agad na pinaputukan. Si Haro, na sumusunod sa likuran, ay naisip na narinig niya ang boses ni Takahara na nagmumula sa loob ng halimaw. Dahil sa kapangyarihan ng pag-ibig, inatake ni Haro ang mga armadong sundalo. Lumitaw ang ilang mga airship sa kalangitan, na naglalabas ng mga bagay na kahawig ng mga teapot, na pagkatapos ay naglalabas ng singaw. Isang halimaw ang lumabas mula sa mga sisidlang ito, na hindi tinatablan ng putukan ng tangke at kanyon habang mabilis na gumaling ang mga sugat nito. Nagpaputok ito ng mga laser mula sa mga sel nito, na hinati ang paaralan sa dalawa. Pagkatapos nitong magwala, tinutukan nito ng laser si Takahara ngunit hindi tumama. Dahil sa pagkabigo, nakipagbakbakan ang halimaw. Si Takahara, maliit at nakakapit sa halimaw, ay nahirapan sa paghawak. Sinubukan siya ng halimaw na paalisan, sa kalaunan ay pinilit si Takahara pabalik sa harap ng isang gusali. Gayunpaman, walang humpay na hinabol ng halimaw si Takahara, na ngayon ay galit na galit. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, sinugod niya ang halimaw at inatake ng malakas na suntok ang ulo nito. Sa sandaling iyon, dumating si Haro, hinihimok si Takahara na tumakas. Sa sandaling iyon, tumama ang isang bato sa tubo ng tubig. Sa tamang oras, nahuli ni Takahara si Haro, na binigyan ng kapangyarihan ng kanyang pagmamahal sa kanya. Walang pagkakataon ang halimaw laban sa kanya. Habang tila napagdesisyonan ang laban, isang batang babae ang tumusok ng espada sa palad ni Takahara, nagbabala na ang patuloy na pakikipaglaban ay gagawing bato siya. Naramdaman ang kalooban ni Takahara na mabuhay, ang misteryosong babae ay nag-activate ng mekanismo sa kanyang kamay, na nagbabalik kay Takahara sa kanyang anyo bilang tao. Pagkatapos ay pinatahimik niya ang nagtatakang si Haro sa pamamagitan ng marahang paghawak sa kanyang temple, na naging dahilan upang makatulog si Haro. Pagkatapos ay dinala ng batang babae si Takahara pabalik sa kanyang international cruise ship, ang Zanbani. Ang halimaw na nasa harap natin ay dating regular na high school student. Nakuha niya ang kakayahang mag-transform sa Zam pagkatapos na salakay ng isang entity na kilala bilang Kilok dahil sa isang aksidente. Ang Kilok, sa loob niya ay masigla at maaaring masira ang host kung mawala ang kanilang kamalayan sa sarili. Naririnig ng batang babae, si Noki Ami, ang puso ni Zamb. Naramdaman niya ang kalooban ni Takahara na mabuhay at iniligtas siya mula sa petrification. Pagkatapos ay dinala niya siya pabalik sa international mail ship na Zanbani. Ang kapitan ng barko, si Ishu, ay galit na galit dahil si Noki Ami ay madalas na nagdadala ng mga tao para isakay, ngunit wala siyang pagpipilian dahil siya ay nagmamahal sa kanyang kapatid na babae. Sa loob ng barko, binigyan ni Noki Ami si Takahara ng isang espesyal na gamot para pakalmayan ang Kilok sa loob niya, bagamat nakakatakot ang amoy nito.
Hindi naalala ni Takahara na naging zammed siya at walang naramdamang sakit sa kanyang kamay, kaya kumilos siya ng walang pakialam. Hiniling pa niya sa kapitan na ihatid siya sa susunod na daungan para makabalik siya sa kanyang bayan, ang Sentan Island, na sinasabing ayos lang siya. Gayunpaman, sa sandaling matanggal niya ang kanyang benda, ang kilok ay nagising, at ang kanyang braso ay agad na namamaga, na nagdulot ng mga alarma. Ang isa pang airship ay lumitaw sa kalangitan, na naglabas ng isang nilalang nakahawig ng isang paniki, na kilala bilang human form weapons. Mahalagang tandaan na sa mundong ito, mayroong dalawang faction, Hilaga at Timog. Ang human form weapons ay mga sandatang panlaban na binuo ng North, na binubuo ng mga walang kaluluwang hayop na naparasitize ng kilok, at kinokontrol ng mga tao. Ang nilalang na umatake sa paaralan ay isa ring human form weapon, at ang paggising ng kilok, ay umaakit sa kanilang atensyon. Pinahaba ng malaking paniki ang buntot nito para hulihin si Takahara at hinihigop siya sa katawan nito. Hinabol ito ni Naoki Ami sa kanyang airship. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang masecure ang isang lubid sa paligid ng nilalang, pagkatapos ay umakyat sa likod nito. Kasunod ng patnubay ng kilok, binuksan niya ang likod nito at ginising ang walang malay na si Takahara. Mabilis na nakatakas ang dalawa. Nang makita ito, kinuha ng kapitan ang isang rocket launcher at sinira ang nilalang. Naawa si Takahara sa kanyang kalokohan at uminom ng espesyal na gamot para sugpuin ang kilok. Sinabi sa kanya ni Naoki Ami na upang mabuhay kasama ang kilok, hindi niya dapat mawala ang kanyang kamalayan sa sarili at dapat palaging isipin ang tungkol sa kilok at matutong kontrolin ito. Ang hilagang pag-atake ng human form weapons ay nakakuha ng atensyon ng Timog, na nagudyok sa isang mataas na antas ng emergency na pagpupulong. Hinirang nila si Coronel Kajiso na mamahala sa Sentan Island. Ang kanyang unang aksyon sa pagdating sa Sentan Island ay upang maghanap ng isang doktor na nagngangalang Kando upang magkasamang magsaliksik ng human form weapons. Maniniwala ka ba, may isang taong kumokontrol sa isang halimaw mula sa tumutulo na palayok na ito? Ang halimaw na ito ay nagdudulot ng kalituhan sa isang lungsod sa timog. Ang Southern Military ay nagpadala ng isang ASAP squad para harangin ito. Ito ay isang uri ng maliit na combat robot na konektado sa mga neural control ng tao at nilagyan ng mga sandata na kayang pumatay ng human form weapons. Sa koordinasyon ng ASAP squad, walang magawa ang malaking halimaw. Kapag naalis na ang control ring, ang hindi nakokontrol na human form weapons ay agad na natutunaw. Ang mga lalaking may puting buhok ay mga tagasunod ng Ruakonism, na kilala rin bilang Jibushiri. Sinusunod nila ang patnubay ng kanilang pinuno, si San Nova, sa larangan ng digmaan upang kolektahin ang kilok. Sakay ng Zanbani, ginising ni Naoki Ami si Takahara mula sa kanyang pagtulog at dinala siya upang makita si Madam Tension upang magsanay sa pagkontrol sa ZAMD. Pumunta sila sa pinakailalim ng airship. Ang silid ay napuno ng usok at nababalot ng misteryo. Nang mawala na ang usok at kitang-kita nila ang isa't isa, nagulat si Takahara. Agad na nakilala ni Madam Tension ang kilok na nagparasite sa kamay ni Takahara. Tinanong ni Takahara kung maaari niyang alisin ang kilok. Sinabi sa kanya ni Tension na tanging si San Nova, ang pinuno ng Ruakonism, ang makakagawa nito, ngunit siya ay pinaghahanap ng hilagang pamahalaan at nawala. Ngayon, dapat siyang mabuhay kasama ng kilok. Pinayuhan siya ni Tension na matutong makinig sa tinig ng kilok at mag-isip ng kritikal, na maaaring magligtas ng kanyang buhay sa mga mahahalagang sandali. Itinalaga niya si Naoki Ami bilang kanyang tagapagsanay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pagsasanay pala ay pag-stamp ng mga sulat. Ang lahat ng iba pang tungkulin ng crew ay itinapon din kay Takahara. Mukhang magsisimula na siyang mabuhay bilang isang working staff. Sa kabilang panig, dumaong ang barkong pandigma ng Southern Government sa daungan ng Sentan Island. Nagplano silang bumuo ng guard team doon. Sa karamihan ng tao, nakita ni Haro ang kanyang kaklase na si Shidara, na nawala ng buong pamilya sa isang kamakailang air raid. Gusto siyang i-comfort ni Haro, ngunit nagbago ang isip ni Shidara. Dahil wala na ang kanyang pamilya, ayaw na niyang mabuhay. Sa loob ng militar, nakipagkita si Dr. Kando kay Kajiso at ipinaalam sa kanya na ang unang voluntaryo ay lumitaw. Bakit nagbago ang babaeng ito ng ganito? Originally, isa lang siyang ordinaryong high school student. Isang aksidente ang pumatay sa kanyang buong pamilya, naiwan siyang mag-isa at walang tirahan. Dumating siya sa labas ng base militar, at may naisip siya. Nagboluntaryo siyang maging unang paksang pang-eksperimento. Siya ay artificial na tinaniman ng Hiriko na kinuha mula sa ZAMD. Pagkatapos ng eksperimento, siya ay itinapon ng random. Nagsagawa ng eksena ang militar, sa panahon ng kanyang pag-atake sa mga sibilyan, nag-deploy sila ng maliliit na robot para atakehin siya, nangolekta ng data, at pagkatapos ay walang awang winakasin ang kanyang buhay. Sa Zanbani, nasa labas sina Takahara at engineer na si Kiselji na nag-aayos nang may napansin si Takahara na kakaiba sa itaas.
Natukoy din ng radar sa cockpit ang isang mail ship sa itaas na mabilis na bumababa. Agad na iniutos ng kapitan na pabilisin, na muntik nang mahulog si Takahara, ngunit nasalo siya ni Kiselji sa oras. Gayunpaman, naabutan pa rin sila ng mail ship sa itaas, na naglabas ng usok bilang provocation. Si Noki-Ami, na nakatingin sa bintana, ay mabilis na hinabol ito sa isang airship. Ang kabilang partido ay ang matandang kakilala ni Noki-Ami, si Zek-End, na mula rin sa lahi ng Tesek. Nais ni Noki-Ami na makilala si Zek-End, na nagpalaki sa kanya, ngunit ang kapitan, na ngayon ay kumukupkop sa kanya, ay tumanggi dahil si Zek-End ay naging isang kontrabida na sangkot sa hindi etikal na paggawa ng pera at human trafficking. Nagtantrum si Noki-Ami at nagsalita ng marahas na nagresulta sa isang sampal mula sa kapitan. Naghiwalay ang dalawa sa hindi magandang kondisyon. Nakahiga si Noki-Ami na parang inasna na isda, at nang may kumatok, naisip niyang si Kapitan Issue iyon, ngunit nabigo siya nang makita si Takahara. Parang bata lang si Noki-Ami sa paligid ni Issue, na talagang may matigas na panlabas ngunit malambot na puso. Kinabukasan, inilapag niya ang barko sa tabi ni Zek-End. Si Takahara ay nasa labas na nagsusulat ng mga liham habang si Noki-Ami, na tumitingin sa barko ng Koryo, ay nagpa siya na puntahan si Zek-End. Sinabi sa kanya ni Zek-End na ang kasalukuyang pinuno ng Tesek ay ang kanyang kapatid na si Kujireka, na nagpaplanong bawiin ang isang sagradong lugar na nawala 70 taon na ang nakakaraan dahil sa digmaan, isang malinaw na misyon ng pagpapakamatay. Inaasahan ni Zek-End na babalik si Noki-Ami upang maging pinuno, ngunit tumanggi siya. Nais ni Noki-Ami na manatili sa Zanbani. Naunawaan ang kanyang desisyon, pinabalik siya ni Zek-End. Pagkatapos ng maikling pamamalagi, muling tumulak ang Zanbani. Ang kapitan, habang nagnanavigate, ay may napansing kakaiba sa unahan at hiniling kay Noki-Ami na subaybayan ang lugar, at pinapunta rin si Takahara. Si Noki-Ami, hindi gustong dalhin ang pasanin na ito sa kanya, naiwan mag-isa sa airship. Pagkatapos ay namagitan si Ako, tinulak si Takahara palabas ng hatch. Ang kanyang maayos na pagpapatupad ay nagmumungkahi na sanay na siya sa gayong mga aksyon. Sa kabutihang palad, si Takahara, sa kanyang malalakas na braso, ay nakahawak sa airship. Kinwestiyon ni Noki-Ami ang kanyang mga aksyon, at si Takahara, na nararamdamang walang magawa dahil hindi niya ito pinili, ay sumama sa kanya ng may pag-aatubili. Pagdating sa kanilang destinasyon, nakita nila itong sira-sira, na tanging mga bangkay na lamang ng human form weapons ang natitira. Natuklasan nila ang isang half-petrified human form weapon. Tumakbo si Noki-Ami at tumalon sa likod nito, balak niyang tulungang buwagin ito ngunit napabagsak ito ng buntot nito, dahilan upang magsimulang mag-petrification ang katawan nito. Nang makita ito, natarante si Takahara at sinubukang tulungan si Noki-Ami, ngunit ang pag-atake mula sa human form weapon ang nagpagising sa kilok sa loob niya. Ang kanyang braso, na binigyan ng lakas ng Zamd, ay madaling nabali ang petrification at nailigtas si Noki-Ami. Ang human form weapons ay walang pagkakataon laban sa kanya. Sinubukan siyang pigilan ni Noki-Ami ngunit huli na ang lahat. Naririnig niya ang panloob na boses ng mga nilalang at nilayo niyang tulungan itong buwagin, hindi inaasahan na papatayin ito ni Takahara. Palaging nakikita ni Takahara ang human form weapons bilang mga halimaw at hindi niya maintindihan kung bakit iba ang pakiramdam ni Noki-Ami. Bumalik sa Zanbani, tinanong ni Takahara si Ako kung ano talaga ang human form weapons. Ipinaliwanag ni Ako na ang human form weapons ay orihinal na mga biolohikal na nilalang, na ginawang semi-finished na mga sandata ng North pagkatapos ma-inject ng Hiriko. Naririnig ni Noki-Ami ang masakit na sigaw ng human form weapons, kaya naman itinaya niya ang kanyang buhay para iligtas sila. Sa Sentan Island, nakatanggap si Haru ng liham mula kay Takahara. Ibinahagi niya ang balita na si Takahara ay buhay kasama ang kanyang mga magulang, bagaman hindi maiiwasan ang kanyang pagbabago sa Zamd. Sinisi ng ama ni Takahara na si Ryuzo ang kanyang sarili dahil siya ay dating surgeon para sa Northern Government. Siya ay nagligtas ng maraming mga sundalo, para lamang sila ay mauwi bilang mga eksperimentong paksa para sa militar. Naniniwala si Ryuzo na ang kapalaran ni Takahara ay isang parusa mula sa itaas. Nang malaman na buhay si Takahara, nagpa siya si Haru na sumali sa hukbong timog. Ito ay magpapahintulot sa kanya na umalis sa Sentan Island upang hanapin si Takahara. Ang kanilang kaibigan na si Teraoka ay sumali rin sa hukbo, na hinimok ng pagnanais na protektahan ang kanilang tinubuang bayan. Ang kanilang unang gawain ay ang matutong magpatakbo ng maliliit na robot ng labanan. Nagpakita si Teraoka ng likas na talento at mabilis na pinagkadalubhasaan ang mga kasanayan. Ang kanilang mga tala ay ipinadala kay Kajiso, na nagpakita ng interes ng malaman na dalawa sa kanila ay kaibigan ng anak ni Ryuzo. Isa itong test subject na nakulong ng militar. Bigla itong nagising, at isang napakalaking kuko ang lumabas mula rito. Ang mga mananaliksik sa harap nito ay tila hindi gaanong mahalaga tulad ng mga langgam.
Sa itaas nito, ang isang grupo ng mga recruit ay sumasailalim sa kanilang unang drill, hindi alam na ito ay magiging kanilang unang tunay na labanan. Sa ibaba, ang doktor ay hindi nagpakita ng panganib, pinapanood lamang ang ZAMD na kumawala sa mga tanikala nito nang walang mga hakbang sa pagtugon sa lugar. Hindi nagtagal, nasira ang mga tanikala, at ang nakayukong ZAMD ay nagsimulang umakyat pataas. Sa wakas tumunog na ang alarm. Sinubukan ng kalihim na tumawag upang magtanong tungkol sa sitwasyon, ngunit ang kawalan ng pagbabantay ng mga tauhan ng lab ay kakilakilabot. Sa oras na natanggap ang utos na isara ang mga gate, nasa kanila na ang ZAMD, at hindi matiyak ng kalihim ang sitwasyon sa ibaba. Huli na para sa unang gate na nadaanan ng ZAMD ng maayos. Ang pangalawang gate ay madali ding nasira ng ZAMD. Pagkatapos lamang ng paalala ni Kagiso ay alam na ng gwardya sa ikatlong gate ang pagsasara nito. Sa kabutihang palad, ang ZAMD na ito ay isang buntis, mabagal ang paggalaw dahil sa sanggol, na nagpapahintulot sa ikatlong isolation gate na matagumpay na maisara. Ang pinakamataas na antas ng mga bantay ay nagsimulang mag-relax sa kanilang pagbabantay, maging ang makaranasang si Kagiso ay nakahinga ng maluwag. Nagsimulang bumuga ang singaw mula sa ZAMD, at nagkaroon ng kuryente ang mga kamay ng sanggol, pagkatapos ay pumalakpak upang lumikha ng bula. Ang bula ay hindi nawala ngunit lumipad paitaas at sumabog sa pagkakadikit sa pinto, at bumukas ito. Nagre-react pa rin ang mga recruit nang lumitaw sa harap nila ang napakalaking ZAMD. Gayunpaman, hindi sila inatake ng ZAMD. Naririnig ni Haro ang puso ng ZAMD. Gusto lang nitong mabuhay. Ngunit ang iba ay walang pakialam at naglunsad ng pag-atake gamit ang maliliit na robot. Sa kabila nito, gumawa lang ang ZAMD ng hadlang para protektahan ang sarili, na pagkatapos ay naging isang pares ng mga pakpak. Ngunit bago ito makatakas, sinamantala ni Teraoka ang pagkakataon at binaril ang ZAMD sa binti. Bumagsak agad ang mahinang ZAMD. Pagkatapos ay tinarget ni Teraoka ang mga pakpak, na nawala, at bumalik ang ZAMD sa isang petrified na estado. Nakatanggap si Takahara ng sulat mula kay Haro. Napagkasunduan nilang magkita sa Sumabara Pass. Ipinaalam ito ni Takahara sa kapitan, ngunit ipinagpaliban ng kapitan ang desisyon kay Naoki Ami, iginiit ang kanyang pag-apruba. Nang nilapitan, si Naoki Ami, sa takot na maaaring mawalan muli ng kontrol ang Hiriko ni Takahara, sa una ay tumanggi sa kanyang kahilingan. Gayunpaman, sa kalaunan ay nakuha ni Takahara ang kanyang pag-apruba sa isang kondisyon, dapat niyang isama si Rappa. Si Rappa, higit pa sa isang mascot, ay nagsuot ng kwelyo na nilagyan ng tracker. Samantala, si Haro ay ipinadala sa Sumabara Pass para hanapin ang nawawalang ASP squad. Nakarating si Takahara sa isang hindi pamilyar na lugar, kung saan matatagpuan ang isang petrified human form weapon. Tila naakit si Rappa sa isang bagay at nagpatibay ng isang palaban na tindig. Lumapit si Takahara sa isang matandang magsasaka upang humingi ng shortcut sa Sumabara Pass, ngunit ang pagbanggit sa pass ay lubhang nagpabago sa ekspresyon ng magsasaka. Nakayuko, nag-transform siya sa isang human form weapon at nagsimulang umatake kay Takahara. Sa panahon ng pag-atake, nahulog ang tracker ni Rappa. Habang walang humpay na hinahabol siya ng halimaw, nagpasya si Takahara na palabasin ang kapangyarihan ng ZAMD, na pinutol ang braso ng halimaw sa pamamagitan ng isang hampas. Gayunpaman, ang halimaw ay patuloy na sumugod sa kanya. Bago pa makakilos muli si Takahara, isang matandang lalaki ang namagitan at pinasuko ang halimaw. Matapos makilala ang isa't isa, pumayag ang lalaki na tulungan si Takahara na maabot ang Sumabara Pass. Samantala, si Naoki Ami, na nawala ng signal mula sa nasirang tracker, ay nag-alala at nagpasya na sumakay ng airship upang mahanap si Takahara. Pagdating sa huling alam na lokasyon ng tracker, nakita niya ang petrified human form weapon at napilitang pumunta mismo sa Sumabara Pass. Ang Sumabara Pass ay orihinal na pinakamalaking minahan sa mundo at dati ay matao. Gayunpaman, nagbago ang lahat matapos ibagsak ng North ang human form weapons dito. Pumasok na ngayon sa minahan sina Haro at Teraoka at nakakita ng ASP-mech, ngunit nawawala ang piloto. Biglang bumagsak sa likod nila ang isang human form weapon. Naririnig ni Haro ang puso ng human form weapon at ayaw niyang saktan ang nilalang, ngunit agad na nagpaputok si Teraoka at hinimok si Haro na umalis. Si Haro, na tumatakbo palabas ng minahan, ay bumagsak sa lupa, pakiramdam na walang magawa, ngunit naririnig niya ang boses na pinakagusto niyang marinig. Ngunit isang laser beam ang pinaputok ng halimaw, sa kabutihang palad ay agad na nailigtas ni Takahara si Haro. Sa ibang lugar, gusto lang ng lalaking ito na kunan ng litrato ang puting buhok na lalaki sa harapan niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakabunot ang bata ng isang misteryosong bagay at, kasunod ng pagsabog, walang nakaligtas sa barko. Ang lalaki ay makitid na nakatakas ngunit nagbagong anyo sa isang halimaw, ang kanyang katawan ay unti-unting naninigas mula sa paghihirap. Pero may nakita siyang babaeng tumatakbo papunta sa kanya.
Sa kabila ng pagiging apektado ng petrification, hindi siya sumuko at hinampas ang bato gamit ang kanyang sandata. Sa kabutihang palad, dumating ang kanyang mga kasama sa tamang oras at dinala sila pabalik sa Zanbani. Ang lalaki, na nagngangalang Regyo, ay nagbago ng malaki sa loob lamang ng 5 taon. Pinagmasdan niya mula sa ilalim ng minahan ang mga pangyayari sa itaas. Inilantad ni Takahara ang kanyang sarili bilang Zamd. Ang kanyang matagal ng kaibigan ay hindi nagpakita ng simpatiya, sinisisi ang lahat kay Takahara at tinutukan pa siya ng baril. Sa isang kritikal na sandali, naglabas ng laser beam si Regyo at pinasuko si Teraoka. Si Regyo ngayon ay may ganap na kontrol sa kapangyarihan ng Zamd. Pagkatapos ay inutusan niya si Haro na sabihin kay Takahara na umalis. Nang makitang umalis si Takahara, bumalik si Regyo sa kanyang orihinal na anyo at pinayuhan si Teraoka na huwag maliitin ang halaga ng buhay bago umalis. Sa oras na dumating si Noki-Ami, si Takahara ay hindi na makatayo at bumagsak. Sa Zanbani, ang mga tripulante ay matagal nang naghihintay sa daungan at agad silang umalis pagkabalik ni Noki-Ami. Habang umaalis, isang motorsiklo ang tumakbo patungo sa kanila, ito ay si Regyo, pabalik sa Zanbani sa isang dramatikong paraan. Ang kanyang pagdating ay umakit sa lahat ng mga tripulante na tuwang-tuwa nang makita siya. 2 taon nang wala si Regyo sa Zanbani at napakapopular sa kanila. Dumating siya na may dalang mga regalo para sa mga tripulante, mabilis na naging sentro ng atensyon at halos nakawin ang spotlight mula sa pangunahing karakter. Maaari mong isipin na siya ay magiging maayos na magsalita, ngunit pagkatapos ng shower at pag-ahit, bumalik siya sa kanyang gwapong sarili. Ibinahagi ni Regyo ang kanyang mga larawan at iminungkahi ang pagkuha ng isang group photo. Habang naghahanda ang lahat, ipinakita ni Regyo kay Takahara ang larawan ng Diamond Tower, ang rebirthplace ng Northern Tyrant na si Emperor Hiruken at ang destinasyon ng paglalakbay ni Captain Issue. Ang North ay kasalukuyang umaatake sa timog na may maraming human form weapons. Plano ni Issue na atakihin ang Diamond Tower sa isang mahinang sandali sa pamamagitan ng pag-aayos ng isang pagsalakay ng paglaban. Mabilis nilang kinunan ng litrato ang grupo, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naharap sila sa mga hadlang kinabukasan. Nakita ng radar ang isang hilagang barko na nagde-deploy ng human form weapons. Ginising ni Regyo si Takahara para sa ilang live na pagsasanay sa labanan. Nalilito, kinaladkad si Takahara sa tuktok ng mail ship. Sinabi sa kanya ni Regyo na mayroon lamang isang unit ng kaaway at ipinasa ito kay Takahara upang hawakan, na binibigyang diin ang pangangailangang matuto ng proteksyon sa sarili. Ito ang unang aralin ni Takahara bilang Zamd. Ang deployment ship ay naglabas ng human form weapon na lumipad patungo sa Zanbani. Pinaalalahanan ni Regyo si Takahara na ang kilok na naninirahan sa loob niya ay isang talento, at kung ito ay makakatulong o makakahadlang sa kanya ay nasa kanya. Pagkatapos, umalis na si Regyo. Pinag-isipan ni Takahara ang mga sinabi ni Regyo at saka itinuon ang tingin sa paparating na human form weapon, na nagpakawala ng kapangyarihan ng Zamd. Nang malapit na niyang harapin ang nilalang na mag-isa, pinaputukan ni Noki-Ami, sakay ng isang airship, ang halimaw, ngunit madali itong nakaiwas. Sinamantala ang pagkakataon, tumalon si Takahara sa nilalang. Inihagis sa kanya ni Noki-Ami ang isang buto, hudyat sa kanya na itanim ito sa loob ng halimaw upang lansagin ito. Dinurog ni Takahara ang buto sa nilalang, dahilan upang mabilis itong lumaki at sumabog. Nahulog si Takahara ngunit nasalo siya ni Noki-Ami sa oras. Gayunpaman, hindi pa tapos ang krisis. Natukoy ng radar ang 4 pang deployment ship. Gumawa sila ng plano at naghanda na maghiwalay. Si Regyo, na naging Zamd din sa mail ship, ay lumundag sa langit at hiniwa ang isang halimaw sa kalahati. Isa pang halimaw ang nagpaputok sa kanya ng laser, ngunit madaling na-neutralize ito ni Regyo gamit ang kanyang palad at natalo ang isa pang nilalang sa isang atake. Samantala, isang deployment ship ang naglunsad ng mahabang bagay na tumama sa mail ship. Ang kapitan, nang marinig ang ingay, ay kinuha ang kanyang sandata upang mag-imbestiga. Nang makita ang mahabang bagay na naging maliliit na nilalang, agad niyang isinara ang mga pintuan sa labas at inutusan si Kiselji na i-lock ang mga pintuan ng hangar. Hiniling ni Regyo kay Takahara na tulungan siyang labanan ang mga halimaw sa labas habang si Noki-Ami ay bumalik sa silid ng makina para sa suporta. Iniabot ni Takahara ang kanyang braso upang lansagin ang control ring ng halimaw, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nasira ng halimaw ang stabilizer ng barko. Mabilis na isinara ni Kiselji ang kabaligtaran na stabilizer, ngunit nakompromiso nito ang taas ng paglipad ng barko. Hindi nagtagal, nasira ang pinto ng cabin, at tanging ang kapitan na lamang ang naiwan na nagbabantay sa koridor. Sa isang kritikal na sandali, ang kanyang baril ay nakajam. Sa kabutihang palad, dumating si Am sa oras at inalis ang lahat ng mga halimaw. Gayunpaman, isang namamatay na halimaw ang bumaril ng laser kay Am, na nasugatan sa kanyang balikat. Kahit na mukhang kalmado, galit na galit ang kapitan.
Hindi niya pinansin kung kakalasin ni Nokiami ang halimaw at siya mismo ang bumaril dito. Pinoprotektahan ni Nokiami ang halimaw dahil naririnig niya ang puso nito at gusto niyang palayain ang kaluluwa nito, hindi ito makulong magpakailanman sa bato. Pagkatapos ay pumunta ang kapitan sa likod ng hangar, kung saan matatagpuan ang controller ng human form weapons. Ang kanyang layunin ay gamitin ang mga halimaw upang kontrolin ang mga tripulante at pilitin ang kapitan na isuko ang dalawang ZAMD. Maliwanag, nabigo ang kanyang plano, at mabait siyang pinauwi ng kapitan. Dahil sa pinsala, ang mail ship ay kailangang dumaong sa isang maliit na isla. Si Nokiami, na nananatili sa barko, ay nasira sa pagitan ng pananatili sa internasyonal na barkong Koryo at pagbabalik sa kanyang tinubuang bayan, na nagdulot ng pagkawala ng kanyang pakiramdam. Ang pagkalito na ito ay umakit ng isang pag-atake ng isang natakot na, itim na kaluluwa. Si Rappa, na dumaan, ay napansin ang sitwasyon. Ang likido, nang marinig ang ingay, ay naglabas kay Nokiami at sumingaw na parang tubig. Bagamat hindi nasaktan, hindi napigilan ni Nokiami na manginig at lumuha pa. Nagpasya si Nokiami na bumalik sa kanyang sariling bayan upang lutasin ang kanyang nakaraan. Hinanap niya ang kapitan at nagpaalam. Nais din ni Takahara na sumama kay Nokiami upang magkaroon ng karanasan at sinamantala ang pagkakataong bisitahin ang Sentan Island. Si Haro, na nagpagupit ng buhok, ay nagsasanay ng lapitan siya ng kapitan. Ipinaalam niya sa kanya na si Teraoka ay hindi nagsasanay ng ilang araw at iminungkahi na suriin siya ni Haro. Pagdating sa bahay ni Teraoka at pagkatapos ng ilang pagtatanong, nalaman na si Teraoka ay naparasitize ng Hiriko sa panahon ng pagsabog. Hindi niya akalain na magiging uri siya ng halimaw na higit niyang kinamumuhian. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa at nagnanais na bumalik sa mga araw ng pagkabata kung saan silang tatlo ay sabay na umiinom ng soda. Pagkalipas ng 6 na buwan, bumalik si Takahara sa Sentan Island. Tinawagan niya si Haro pero kapatid lang niya ang nasa bahay. Tumawag ang kapatid na babae ni Haro sa militar, at pumayag silang magkita sa dojo, ngunit nakikinig ang militar. Nang malaman ito, kumilos kaagad si Kajiso. Unang bumisita si Takahara sa klinika ng kanyang ama, kung saan napansin ng kanyang ama ang benda sa kanyang kamay at nag-alok na tumulong. Alam din ng kanyang ama ang tungkol sa kilok at dinala niya si Takahara upang makilala ang isang tao, ang babaeng maputi ang buhok na nagpasabog ng bomba sa isang bus. Buhay pa siya, salamat sa pangangalagang medikal ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, dumating ang mga tauhan ng militar sa klinika, at kinailangan ni Takahara na tumakas sa likod ng mga bundok. Samantala, pinaalaman ng kapatid na babae ni Haro si Teraoka, at pareho silang pumunta sa dojo. Si Teraoka ay nilalamon ng puot, at ang kilok sa loob niya ay wala ng kontrol. Pakiramdam niya ay natatabunan siya ni Takahara at nawala ang pakiramdam niya sa sarili, naging ZAMD. Sinubukan ni Nokiami na gisingin si Teraoka, ngunit ang kanyang puot ay masyadong malalim, at hindi na siya katulad ng isang ZAMD. Inatake pa niya si Nokiami, pinatalsik siya at pinagbantaan na papatayin siya. Nakialam si Takahara gamit ang kapangyarihan ng kanyang braso, ngunit walang laban kay Teraoka ang kanyang sarili. Sinubukan ni Haro na tumulong ngunit nahuli siya. Ang puot ni Teraoka ay nagpatuloy sa pagpapakain sa kilok, na naging sanhi ng pagbaluktot ng kanyang katawan. Nadaig niya si Takahara at muling ipinagtapat kay Haro ang kanyang nararamdaman. Matapos siyang tanggihan ni Haro, sinubukan niyang lumunin siya sa galit. Nang makita ito, ganap na nagbagong anyo si Takahara sa isang kumpletong ZAMD at madaling kumawala mula sa pagkakahawak ni Teraoka, na nagpakawala ng galit sa kanya. Pinahinto ni Nokiami si Takahara, at nakakapagtaka, si Teraoka ay hindi natakot sa kabila ng kanyang matinding puot. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Nokiami na ibalik siya sa pagiging tao. Isang lumilipad na barko ang lumitaw sa kalangitan, at ang mecha squad ay nagsimulang lumipat. Itinulak ni Takahara si Nokiami palayo at pagkatapos ay binomba ng mga pag-atake. Nang mawala ang usok, napahiga si Takahara sa lupa, hindi gumagalaw. Sina Teraoka at Haro ay nakaposas at inakay palayo. Lumapit si Kajiso kay Takahara, nakita siya sa lupa, at pinabayaan ang kanyang pagbabantay. Si Nokiami, na nagtatago sa likod ng isang bato, ay hindi sigurado kung ano ang gagawin. Sinabi ni Takahara, sa pamamagitan ng telepathy, kay Nokiami na tumakas muna at magkita sa Zanbani. Agad na tumakbo si Nokiami na nakakuha ng atensyon ng lahat. Kinuha ni Takahara ang pagkakataong ito para supilan si Kajiso. Matapos makalayo si Nokiami, nakatakas din si Takahara kasama si Kajiso.
Ang balita ay mabilis na nakarating sa kalihim, na agad na nagutos sa mga sundalo na maging alerto at paghiwalayin ang mga rutang nagdadala kina Teraoka at Haro. Hindi sinaktan ni Takahara si Kagiso ngunit iniwan siya sa isang mataas na tore. Sinubukan ni Kagiso na linlangan si Takahara gamit ang mga salita, na nagsasabing walang puot, ngunit sa sandaling tumakbo si Takahara, naglabas ng baril si Kagiso at nagsimulang bumaril. Gayunpaman, napapalibutan na ang lugar, at hindi nagtagal ay nakasagupa nila ang mecha squad. Dahil sa pagod, hindi nakapalag si Takahara, at ang mga sundalo, na natatakot sa hindi kilalang nilalang, ay binaril siya sa isang ilog. Nawalan din ng kontak ang sasakyang nagdadala kay Teraoka. Huminto si Teraoka sa isang maliit na tindahan at bumili ng 3 bote ng soda, na inaalala ang pinakamagagandang alaala ng kanyang buhay na umiinom ng soda kasama sina Takahara at Haro noong kanilang pagkabata. Sa wakas, nabibigatan sa pagkakasala, tinapos niya ang kanyang buhay, marahil bilang ang tanging paraan niya ng pagtubos. Sa kalaliman ng gabi, natuklasan ng isang tiyuhin si Takahara na nakahandusay sa dalampasigan. Gayunpaman, ang tiyuhin na ito ay hindi isang mabuting tao. Kinadina niya si Takahara, na nagpaplanong ibenta siya sa hilaga. Nang magising si Takahara, ang maskara sa kanyang mukha ay hindi nawala, at nawala ang kanyang memorya at nakalimutan ang kanyang pangalan. Biglang lumitaw ang isang itim na bagay sa harap ni Takahara. Sinubukan niyang tanungin ang pangalan nito ngunit walang natanggap na sagot. Samantala, ang airship ni Nokiami ay naubusan ng gasolina at kinailangang huminto sa isang nayon. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman niyang kada 10 araw lang dumarating ang fuel truck. Nang walang pagpipilian, itinulak niya ang kariton patungo sa isang maliit na bayan, labis na nag-aalala para sa kaligtasan ni Takahara. Sa daan, isang bata mula sa lahi ng Tesek ang nakakuha ng atensyon ni Nokiami. Casual na dumaan ang bata sa isang fruit stand at nagnakaw ng mansanas. Nang mahuli, binato niya ang may-ari ng stall. Natural, hindi ito pinabayaan ng may-ari. Si Nokiami, na nakakita ng lahat, ay sumunod sa kanila at natagpuan ang may-ari ng fruit stand na nakahandusay sa lupa, at ang bata pala ay isang zamd, na nabubuhay ng mag-isa. Ipinaliwanag niya ang mga panganib ng pagiging zamd sa bata at binalutan siya, pinayuhan itong huwag gamitin ang kapangyarihan ng zamd nang walang ingat dahil maaari itong gawing bato. Sa takot sa petrification, hindi makatulog ng maayos ang bata sa gabi. Kinabukasan, nang muling harapin siya ng may-ari ng fruit stand, pinigilan ng bata na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa zamd, na pilit na kontrolin ang kilok sa loob niya. Buti na lang at saktong dumating si Nokiami at nakipagdeal sa lalaki, ipinagpalit ang kanyang airship para sa kaligtasan ng bata. Dahil ayaw ng dagdag na pasanin, binigyan ni Nokiami ang bata ng pera, ngunit buong pagmamalaki nitong tumanggi at tahimik na sumunod sa kanya habang patungo ito sa nayon ng Tesek. Noong una ay ayaw isama ni Nokiami ang bata ngunit hindi niya mahanap ang daan patungo sa nayon. Sa kabutihang palad, ang paggabay ng bata ay humadlang sa kanila na mas maliligaw, at sa huli ay nagpasya siyang isama siya. Dinala si Haro sa isang liblib na silid, kunwari para magmuni-muni ngunit talagang para ikulong siya. Ang kanyang mga aksyon ay sumalungat sa kagustuhan ng kanyang amo at wala na siyang silbi. Pagkatapos ay inilipat ng amo ang kanyang atensyon sa kanyang kapatid na si Midori. Si Midori ay nagkaroon ng matagal na mga issue sa binti mula sa isang aksidente, na nagpalakas sa kanyang pag-iisip at may kakayahang kontrolin ang mga walang kaluluwang katawan ng mas mabilis. Naiyak pa si Dr. Kanbe dito. Samantala, ang mga sundalo sa harapan ay may malisyosong intensyon na hulihin si Jibushiri, na kumukolekta ng kilok. Sa mata ng mga tagahilaga, ang mga Jibushiri na ito ay mga banal na nilalang. Ang mga sundalo sa timog, na desperado para sa mga promosyon at pagtaas, ay nawala ang lahat ng pag-aalinlangan. Sa larangan ng digmaan, 2 Jibushiri ang nangongolekta ng kilok ng mga kaluluwa. Ang isa ay binaril ng isang sundalo, habang ang isa ay dinala sa punong tanggapan ng militar. Sinubukan ni Kagiso na kunin ang impormasyon tungkol sa layunin ng paglinang ng zamd sa buong mundo, ngunit walang ibinunyag ang bata. Gabi na, isang babaeng maputi ang buhok at isang lalaking may puting buhok sa isang ospital ang nagmulat ng kanilang mga mata. Ang bata ay kumuha ng isang itim na bato mula sa kanyang sapatos, gumuhit ng 2 bilog sa lupa, at umawit ng isang spell. Nagsimulang lumabas ang berdeng ilaw sa paligid niya. Ang kanyang kaluluwa ay dinala kung saan nakakulong si Haro. Umaasa siyang madadala ni Haro si Takahara sa lupain kung saan bumaba ang kilok, sa kand-aral, at ipinaalam sa kanya ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Gayunpaman, nawala siya bago makapagtanong si Haro ng mga detalye. Malayo sa hilaga, sa isang patio, dumating ang isang lola na ginagabayan ni Kage Doji kung saan nakakulong si Takahara. Lumapit si Kage Doji kay Takahara at sinenyasan ang lola na bilhin siya. Ito ay isang rehabilitation center sa hilaga, na madalas puntahan ng mga makamundong tao na hindi nagulat sa hitsura ni Takahara.
Dito, ipinakilala siya ng lola sa isang trabaho, nagkataon, bilang isang mail carrier. Sa kabilang banda, tinawag ni Haru si Kagiso ngunit nanatiling tahimik. Nang malapit nang umalis si Kagiso, hinawakan ni Haru ang kanyang kamay at nag-open ito sa kanya, nakikiusap sa kanya na huwag saktan ang kanyang kapatid. Ang sekretarya ay labis na nabigla dito na sa gabi, nang dalhan si Haru ng kanyang pagkain, siya ay namumula sa paninibugho. Sa kanyang pag-alis, sinasadya niyang banggitin na nawala ang kanyang mga susi at iniwan ang pinto na naka-unlock, walang pakialam sa anumang kahihinatnan. Ang nilalang na ito ay tinatawag na Ong Oro. Maaari itong magbigay ng init sa malamig na mga kondisyon at gabayan ang mga nawawalang manlalakbay sa tamang landas. Sa ilalim ng gabay nito, nakarating si Noki Ami sa isang kuweba. Pagpasok nila, ang Ong Oro ay nag-transform sa isang pader na bato. Alam ni Noki Ami na hindi masama ang nilalang na ito. Dinala niya ang batang si Yango sa kuweba, na inihayag ang isang nakatagong paraiso. Pagkatapos ay naglayag sila pasulong, na nasa gilid ng maraming batong estatwa ni Ong Oro, na nagpapanatili sa lugar na walang hanggang mainit-init tulad ng tagsibol. Dinala sila ng ilog sa nayon ng Tesek, kung saan ang kapatid ni Noki Ami, si Kujireika, ang pinuno. Ang misyon ni Noki Ami ay pigilan ang hindi makatwirang pagtatangka ng kanyang kapatid na mabawi ang sagradong lupain. Gayunpaman, si Kujireika, na alam ang mga intensyon ni Noki Ami, ay dinala siya ng direkta sa altar ng tuktok ng bundok upang ipakita ang kanyang mga nagawa. Gumawa siya ng mga energy sphere sa pamamagitan ng pagsasama ng Ong Oro sa dugong birhen, na nagpapahintulot sa isa na kontrolin ang kapangyarihan ng Zamd sa pamamagitan ng kagustuhan. Sinubukan ni Noki Ami na hikayatin ang kanyang kapatid na babae, na ngayon ay napakadeterminado na handa niyang isakripisyo kahit ang kanyang buhay, na naging imposible para sa kanya na sumuko. Upang ipagdiwang ang pagbabalik ni Noki Ami bilang isang celestial na dalaga, isang engranding piging ang idinaos. Umaasa si Kujireika na susuportahan siya ni Noki Ami, ngunit iminungkahi ni Noki Ami na bawiin ang banal na lupain sa pamamagitan ng Ruakonism Pilgrimage, na sinamahan ng Zamd na ipinakalat sa buong mundo ng pinuno ng Sun Nova upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang sakripisyo. Si Kujireika, na nagdududa sa kasalukuyang katatagan ng Sun Nova, ay tumanggi na ipagkatiwala sa kanya ang isang napakahalagang gawain. Ang hindi pagkakasundo na ito ay nagpagalit kay Kujireika, na ginamit ang kanyang kapangyarihan ng Zamd para sakalin si Noki Ami. Binyantaan ni Yango si Kujireika gamit ang kanyang kapangyarihan, na nagudyok sa kanya na i-moderate ang kanyang mga aksyon sa harap ng tribo, ngunit hindi pa rin niya binago ang kanyang desisyon na bawiin ang banal na lupain. Napagtatanto na walang saysay ang panghihikayat, nagpasya si Noki Ami na pumunta sa Kondaral upang hanapin ang Sun Nova at gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang celestial na dalaga. Ang puting buhok na babae, si Nazuna, ay walang malay sa kama ngunit nakakapagsalita pa rin ng normal. Matapos makatakas sa piitan, agad na pumunta si Haru sa klinika ng ama ni Takahara. Sa mga pahiwatig mula kay Nazuna, nalaman niya ang eksaktong lokasyon ni Takahara. Nang marinig ang mga plano ni Haru, tinawagan ni Ryuzo ang kanyang kaibigan, isang dating commander ng militar, upang magplano ng rutang pagtakas mula sa Sentan Island. Binigyan din niya si Haru ng isang vial ng gamot, ang kanyang sariling pananaliksik sa isang bakuna upang sugpuin ang kilok, umaasa na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa isang kritikal na sandali. Pagkalabas ng klinik, natagpuan ni Haru ang kanyang kapatid. Hinimok niya siya na huwag nang bumalik sa militar, ngunit ang kanyang kapatid na babae ay kusang loob na naging paksa ng pagsubok, umaasang makalakad muli tulad ng isang normal na tao. Pagkatapos ay umalis si Haru nang mag-isa upang hanapin si Takahara. Pumunta siya sa malapit na daungan at bumili ng airship. Binalaan siya ng may-ari na sa daan patungo sa Hilagang Ranzo, mayroong isang lugar ng pagtitipon para sa human form weapons. Gayunpaman, tiniyak niya sa kanya na ito ay hindi isang malaking isyu hanggat ang airship ay sapat na mabilis. Habang papalapit si Haru sa kanilang teritoryo, naghanda siyang mag-sprint, ngunit pinagbilhan siya ng walang prinsipyong nagbibenta ng isang sira na airship. Sa isang kritikal na sandali, namatay ang makina, na nagpabulusok kay Haru sa isang pulutong ng mga halimaw. Sa kabutihang palad, ang mga halimaw ay nasa hibernation dahil sa lamig. Sinubukan ni Haru na i-restart ang airship, ngunit natagalan ito ng walang tugon, na gumising sa mga halimaw. Sa huli, kinailangan ng isang espesyal na paraan upang makapag-start itong muli. Sa kabilang panig, naimpluwensyahan ni Cage Doji, dahan-daang sinimulan ni Takahara na alalahanin ang mga pangalan ng mga taong nakapaligid sa kanya, ngunit hindi niya maalala ang kanyang sarili. Pinangunahan din ni Cage Doji si Takahara patungo sa gilid ng isang mataas na tore. Sa pagkakataong iyon, saktong dumating si Haru habang nahuhulog si Takahara. Tinawag niya ang kanyang pangalan. Ang tawag ni Haru ay nakatulong kay Takahara na mabawi ang kanyang pakiramdam sa sarili. Gayunpaman, isang matamis na amoy ang naging dahilan upang huminto ang makina ng airship, at nang mahulog sila,
inabot ni Takahara si Haro at hinawakan si Haro, na nagpakita ng isang pares ng mga pakpak sa kanyang likod. Ito ay nagpahiwatig na siya ay naging isang zamd sa perpektong pagkakatugma sa kilok. Nasaksihan ni Cage Doji ang eksenang ito. Ito ay gumagala sa buong mundo na naghahanap ng isang zam na kayang talunin ito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakahanap na ito ng isa. Pagkatapos ay nawala si Cage Doji sa isang siwang at bumalik sa Diamond Tower, naghihintay sa huling engranding pilgrimage. Ang tunay na pagkakakilanlan nito ay nahayag bilang Hiruken Emperor. Si Kuji Reika, na naging zamd, ay napakalakas. Siya ay walang kahirap-hirap na naglalabas ng mga laser. Ang Elite Southern Mech Squad ay walang kalaban-laban para sa kanya. Kamakailan, lumitaw ang katimugang hukbo sa itaas ng nayon upang sakupin ang enerhiya ng airship. Inutusan ni Kuji Reika ang mga taga-nayon na maghanap ng kanlungan sa tuktok ng bundok. Ang kaaway ay direktang naghulog ng mga bomba sa nayon nang hindi tinatanggap ang pagsuko, na sinundan ng pag-deploy ng isang mech squad. Tina-target nila ang mga bahay para sirain habang ang mga taga-nayon ay nakamasid lamang mula sa bundok habang ang kanilang mga tahanan ay nawasak. Sa sandaling iyon, kinain ni Kuji Reika ang isa pang energy sphere, na nagdulot ng matinding sakit at kakaibang paglaki sa kanyang likod. Habang lumalapit ang mech squad sa templo, isang tao na lang ang natitira upang ipagtanggol ito. Ang mga ordinaryong armas ay hindi epektibo laban sa mga mech. Nang mawala ang usok, lumitaw ang isang figure at agad na sumabog ang mga mech. Inalis ni Kuji Reika ang kanyang sinturon, inihayag ang 3 kilok sa kanyang dibdib, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang Amerikana upang ipakita ang mga pakpak sa kanyang likod. Pinaputukan siya ng mech squad, ngunit madali niyang naiwasan ang kanilang mga bala. Ngayon, si Kuji Reika ay nagtataglay ng ganap na kapangyarihan, walang kahirap-hirap na nagpapalabas ng mga laser, na ginagawang walang magawa ang mech squad sa harap niya. Samantala, muling nagsalita si Nazuna, nakahiga sa kama sa ospital. Sa pamamagitan niya, isang puting buhok na batang lalaki sa bilangguan ang nagsabi kay Ryuzo tungkol sa sitwasyon ni Midori, na hinihimok siyang iligtas si Midori. Si Kagiso, sabik kay Midori na lumitaw sa Grand Pilgrimage, ay hiniling na kumpletuhin ni Dr. Kando ang eksperimento sa loob ng 10 araw. Pinipilit ni Kagiso, lumapit si Dr. Kando kay Jibushiri para sa patnubay. Gayunpaman, naramdaman ng bata ang tunay na katangian ng doktor, hiniling ng bata kay Dr. Kando na ihulog ang kanyang pagpapanggap at makipag-usap ng hayagan. Inamin ni Dr. Kando na ang kanyang mga aksyon ay hinimok ng pag-iingat sa sarili at hinahangad na matubos ang bata. Nang marinig ito, naisip ni Dr. Kando na nakahanap siya ng paraan sa pagtubos. Nagkamali siya ng paniniwala na ang paglikha ng perpektong zamd, si Midori, na ialok sa Sun Nova ay magliligtas sa kanya, ngunit napagtanto niyang hindi matatapos ang gawaing ito sa nakaplanong 10 araw. Nakita ni Kagiso ang kasalukuyang pag-iisip ng doktor ngunit tunay na umaasa na maaaring makatulong sa kanya ang isang tao na may kasalanan din. Binalak din niyang pakawalan ang batang maputi ang buhok. Pagkatapos ay binisita ni Kagiso ang piitan, nag-usi sa tungkol sa mahika na ginamit ni Jibushiri upang manipulahin ang doktor ng napakabisa. Nagulat si Kagiso sa sumunod na sinabi ng bata, tumpak niyang ikinwento ang pagkabata ni Kagiso at alam niya na si Kagiso ay hindi tunay na masama kundi isang desperado na tao na handang magsakripisyo ng anuman para mabilis na matapos ang digmaan. Sinubukan siya ni Kagiso na patahimikin, ngunit ang bata ay patuloy na nakikipag-usap sa telepathically. Nang malaman na ginagamit si Midori bilang isang paksa sa pagsusulit, nakipag-ugnayan si Ryuzo sa kanyang kaibigan at ama ni Midori na si Nishimura. Ibinunyag ng kaibigan ang lokasyon ng eksperimento, 25 palapag sa ilalim ng lupa, at binigyan sila ng mga doctor's pass para madaling makapasok sa base militar. Binigyan din niya sila ng mga baril para sa pagtatanggol sa sarili, pinayuhan silang gamitin lamang ang mga ito bilang huling paraan. Matagumpay silang nakalusot sa base militar. Gamit ang kanyang dating opisyal na katayuan, hinawakan ng kaibigan ang 2 sundalo at tinutukan ng baril sa ilalim ng pagkukunwari ng paggantimpala sa kanila, at ipinaselyo sa kanila ang base. Sa loob, hayagang pinag-aralan ni Ryuzo ang isang mapa, na umaakit sa atensyon ng mga kalapit na sundalo. Matapat niyang sinabi na kailangan nilang hanapin ang underground medical room ngunit naligaw. Isang matulungin na sundalo ang nagturo sa kanila sa elevator. Sa elevator, nagpasya silang maghiwalay, pumunta si Ryuzo para iligtas si Jibushiri. Pagdating sa ika-25 palapag, nakasagupan ni Nishimura ang 2 gwardya. Sinusubukang manatiling kalmado, hiningian siya ng pass ng kanyang doktor. Habang hinahanap niya ang kanyang bag, isang bote ng alak ang nahulog, na nakasira ng kanyang cover. Sa isang mabilis na reaksyon, pinatumba ni Nishimura ang isang gwardya gamit ang isang suntok at pinasuko ang isa pa. Pagpasok sa lab, nakita ni Nishimura na wala itong laman, na nagpalubog sa kanya sa kawalan ng pag-asa. Samantala, si Ryuzo, na sinipa ang isa pang pinto,
ay natagpuan ang puting buhok na batang lalaki na nakahiga sa pool ng dugo. Galit na galit at naghahanap ng paghihiganti kay Kagiso, natagpuan na lamang ni Ryuzo ang kanyang sekretarya, na tila umaasa sa kanya. Ipinaalam niya sa kanya na ang lahat ay inaasahan ni Kagiso, na ngayon ay naghihintay sa Heroes Memorial. Naihatid na si Midori sa isang barkong pandigma, kung saan kukumpletuhin ng doktor ang huling hakbang ng eksperimento patungo sa Kond-aral. Kasalukuyang naghihintay si Kagiso sa monumento para sa pagdating ni Ryuzo. Una silang nagkita mahigit isang dekada na ang nakalilipas ng si Ryuzo, isang hilagang doktor, ay hindi sinasadyang nailigtas si Kagiso, isang sundalo sa timog. Ang pagkilos na ito ay humantong sa mga kasalukuyang aksyon ni Kagiso. Nakiusap si Ryuzo kay Kagiso na palayain si Midori, ngunit huli na ang lahat. Tumulak na si Midori kasama ang barkong pandigma. Nang makita ito, itinutok ni Ryuzo ang kanyang baril kay Kagiso, ngunit pinipigilan siya ng kanyang kabaitan sa pagbaril. Ang kapalaran ay minsan ay hindi may larawan. 16 na taon na ang nakalilipas, si Ryuzo, ang ama ni Takahara, ang nagligtas kay Kagiso. Makalipas ang 16 na taon, iniligtas ng ina ni Kagiso si Takahara. Matapos muling magkita sina Haro at Takahara, nagpaalam sila sa matandang babae, na alam na hindi sila dapat manatili. Nang hindi nagpumilit na manatili sila, hinayaan niya silang umalis. Nang gabing iyon, sumakay ang dalawa ng airship papuntang Kond-aral. Sa ibang lugar, nakatanggap si Regyo ng mensahe mula sa revolusyonaryong hukbo at naghanda na magtungo sa Hilaga kasama si Kapitan Ishu upang sirain ang lugar ng muling pagsilang ng Hiruken Emperor, ang Diamond Tower. Samantala, nagkaroon ng pagkakataon si Naoki Ami na pumunta sa Kond-aral dahil tinulungan ni Yango ang isang tauhan sa ilalim ni Zeken. Sa frontline, habang ang revolusyonaryong hukbo ay nagpupumilit na kunin ang Diamond Tower at naghahanda ng umatras, pumasok si Regyo na may plano. Iminungkahi niya ang pagguhit ng human form weapons sa silangan at kanluran upang masira ang mga ito, habang ang iba ay labagin ang pangunahing gate mula sa mga blind spot ng bunker. Isang tao ang nagtanong kung sino ang dapat manguna sa matapang na diskarte na ito. Pagkatapos ay nagboluntaryo ang babaeng kapitan. Nalilito sa kanyang layunin, dumating si Takahara sa Kond-aral. Isang lalaking nakasuot ng robe ang lumitaw, nag-aalok na gabayan sila sa loob. Nakilala ni Takahara ang kanyang boses mula sa kanyang mga panaginip, kung saan madalas na lumitaw ang lalaki, naghihintay sa kanya. Sa sandaling nasa ilalim ng lupa, natagpuan nila ang mga peregrino na nagtipon para sa isang engranding pilgrimage. Inihayag ng lalaki na malapit nang dumating ang Hiruken Emperor at haharapin ang Zamd. Ang mga kaluluwa ng mga peregrino ay iaalay upang linisin ang walang laman at madilim na kaluluwa ng emperador. Ang sakripisyong ito ay nangangahulugan ng kamatayan. Sa pagmamasid sa maraming pilgrim, hindi ito matanggap ni Takahara. Sa kabila ng pag-alam na sila ay mamamatay, ang lalaki ay ngumiti dahil ang mga peregrino ay handa, na naniniwala na ang pagsasakripisyo ng kanilang pisikal na katawan para sa kilok ay isang pagtobos para sa kanilang mga kaluluwa. Sa huli, dahil sa magkaibang paniniwala, sila ay pinatalsik. Sa ilalim ng utos ni Ishu, hindi nagtagal ay nakarating ang revolusyonaryong hukbo sa Diamond Tower, ngunit isang human form weapon ang nagbantay sa tarangkahan. Biglang nahati sa kalahati ang nilalang, sakto namang dumating si Regyo. Nang tangkay ng halimaw ang palihim na pag-atake, napatay ito ni Regyo. Pagkaraang i-deactivate ang kanyang Zamd form, isa pang nilalang ang nagsimulang mag-self-destruct. Dumating si Ishu sa frontline at tinapos ang labanan sa isang shot. Samantala, dumating na rin sa itaas ng Kond-aral ang mga barkong pandigma ng Southern Military. Hinati nila ang kanilang mga mecha squadrons sa dalawang grupo, naghihintay ng mga huling order na mag-airdrop. Sa loob ng isa sa malalaking itim na barkong pandigma, si Dr. Kanba ay abala sa itinuturing niyang perpektong obra maestra, at matagal nang nawalan si Midori ng anumang anyo ng tao. Sa mail ship ni Zeken, inihayag ni Naoki Ami ang kanyang layunin sa paglalakbay. Ang ilang mga gawain ay maaari lamang niyang gawin. Bilang celestial na dalaga ng Tesek Village, dapat siyang maging summoner para tulungan ang San Nova sa Grand Pilgrimage. Gayunpaman, pagkatapos masaksihan ang kalupitan ng digmaan habang kinokolekta ang kilok pagkatapos ng labanan at hindi nakayanan na iwanan ang isang batang babae, iniwan niya ang San Nova. Sa halip, gumala siya kasama ang dalaga hanggang sa makilala niya si Kapitan Ishu. Ngayon, pakiramdam niya ay hindi na siya makakatakas. Ang batang lalaki sa harap ay pinagsama ang kanyang katawan sa isang baril na tore, na kinokontrol ito sa kanyang isip. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, isang napakalaking turret ang lumitaw mula sa lupa. Kamakailan lamang, ang kanyang lungsod ay sinalakay ng maraming mech na nagta-target sa mga walang armas na deboto, na pinupuno ng usok at putok ng baril ang bayan. Sa kabutihang palad, isang malakas na sandata ang nakalatag sa ilalim ng bayan.
Ginamit ng isang grupo ng mga bata ang kanilang mga katawan bilang mga tubo, na pinagsama ang kanilang kamalayan sa sandata. Kung saan dumaan ang laser, ang mga barkong pandigma at mech ay naging abo, na agad na inilipat ang takbo ng labanan. Sa ibang lugar, pinangunahan ni Issue ang revolusyonaryong hukbo upang labagin ang mga tarangkahan ng Diamond Tower. Habang ang iba ay nagbibigay ng cover sa labas, sina Issue at Regyo ay sumusugod sa loob upang tapusin ang emperador. Gayunpaman, binaril ng mga sundalo sa itaas si Regyo. Bilang reaksyon ni Issue, isang bomba ang itinapon. Na-absorb ni Regyo ang putok sa kanyang huling lakas, dahilan para gumuho ang isang sumusuportang haligi at ang rooftop. Ginamit ni Regyo ang kanyang katawan bilang suporta, hinimok si Issue na iwan siya at patayin ang Hiruken Emperor. Samantala, papalapit na ang mga humahabol. Ibinigay ni Regyo ang kanyang mga pampasabog kay Issue. Nang may halo-halong emosyon, tumakbo pa sulong si Issue, determinadong tuparin ang kanyang misyon. Pinabagsak niya ang mga bantay ng emperador at naglagay ng mga pampasabog sa magkabilang gilid ng container ng emperador. Ang sandali ng revolusyonaryong tagumpay ay lumalapit na may isang pagsabog na nag-udyok ng mga cheers mula sa revolusyonaryong hukbo, na kinikilala ito bilang tunog ng pagtalo ni Issue sa emperador. Gayunpaman, napansin ng isang sundalo ang isang bagay na kakaiba sa ibabaw ng Diamond Tower, isang kakaibang nilalang na kung tutuusin ay ang totoong Hiruken Emperor. Nang muling magising ang Hiruken Emperor, na 1,000 taon nang natutulog, ang mundo ay humarap sa isang bagong krisis. Ibinuka niya ang kanyang napakalaking bibig at nagpaputok ng isang laser na sapat na malakas upang sirain ang isang bundok. Ang isang sinag ng liwanag pagkatapos ay lumitaw sa gitna ng laser, naglalabas ng maitim na singsing na lumawak, na bumabalot sa mundo sa kadiliman. Nang dumaan ang kadiliman sa Hiruken Emperor, tila pinalusog siya nito. Dahan-dahan siyang tumayo, sinimulan ang susunod niyang ebolusyon. Itinutok ng revolusyonaryong hukbo ang kanilang mga kanyan sa emperador, ngunit hindi ito makapinsala sa kanya. Pagkatapos ay lumipad ang emperador patungo sa Kand-aral. Samantala, aalis na sana sina Takahara at Haru sa magulong lugar, ngunit narinig ni Haru ang boses ng kanyang kapatid at nagpas siyang bumalik sa lupa upang hanapin siya. Sa lupa, isang higanteng itlog ang biglang sinibulan ng isang mata, na sinundan ng hindi mabilang na iba, na pagkatapos ay sumabog sa lakas. Si Haru, na kararating lang sa lupa, ay naakit sa kapangyarihang ito at narinig muli ang boses ng kanyang kapatid. Gayunpaman, sa pagharap sa halimaw, hindi siya makapaniwala na naging nilalang na ito ang kanyang kapatid. Umiyak siya, nagmamakaawa sa kanyang kapatid na lumabas, ngunit ang halimaw, na ngayon ay wala sa kontrol, ay nilamon ng buo si Haru. Si Takahara, na pinapanood si Haru na nilalamon, ay hindi sigurado kung ano ang gagawin, lalo na't ang halimaw ay sariling kapatid ni Haru. Ang pagkaunawang ito ay nanaig sa kanya, na nagpapahintulot sa kilok sa loob niya na kainin siya muli, at ang petrification ay dahan-daang kumalat sa loob ng kanyang katawan. Sa kabutihang palad, isang pamilyar na figure, si Naoki Ami, ang dumating sa oras upang pigilan si Midori. Alam ni Naoki Ami na ang tanging paraan para magising si Midori ay ang pagpasok sa kanyang panloob na mundo. Kaya naman, kusa niyang hinayaan ang halimaw na lumunin siya. Lumipat ang eksena sa inner world ni Midori. Pinanatili niyang selyado ang kanyang puso mula noong araw na namatay ang kanyang ina sa isang aksidente, na nagdulot din ng kapansanan sa kanyang katawan. Ang trahedyang ito ay nagkulong sa kanya sa isang anino na hindi niya matakasan. Tumilitaw din si Naoki Ami sa kanyang panloob na mundo, na naglalayong tulungan si Midori na malampasan ang kanyang emosyonal na mga hadlang. Pinakain niya kay Midori ang kilok na kinuha mula sa kanilang ina, at sa mga panalangin ni Naoki Ami, binuksan ni Midori ang kanyang mga mata upang mahanap ang kanyang sarili sa araw ng aksidente. Nang makitang muli ang kanyang ina, isang masayang Midori ang tumakbo patungo sa kanya. Sa sasakyan, sa wakas ay nasabi niya ang mga katagang natatakot niyang sabihin sa kanyang ina, at naramdaman niya ang init ng pagmamahal ng kanyang ina bilang tugon. Sinasalamin ni Takahara ang kanyang sariling nakaraan, na pagtanto na ang kanyang paglalakbay ay isa sa kaligtasan. Mula sa kanyang unang pagkataranta tungkol sa kilok sa loob niya hanggang sa unti-unting pag-aaral na makipag-usap dito, nabuhay siya kasama nito. Sa wakas ay nakalaya, gumamit siya ng isang espesyal na gamot na ginawa ng kanyang ama at nagbago sa kanyang buong anyo, isang zamd. Sa isang matatag na kalooban, sinusugod niya ang halimaw at tinuturukan ito ng antidote, na naging sanhi ng pagkawatak-watek kaagad ng halimaw. Si Naoki Ami ay lumabas mula sa nilalang, ipinagmamalaki si Takahara na perpektong sumanib sa kilok. Gayunpaman, alam niyang hindi pa tapos ang kanilang misyon. Pagkatapos ay inutusan niya si Haru na umalis sa lugar kasama ang kanyang kapatid. Dalawang Jibushiri ang lumitaw sa mga guho. Lumapit sila kay Takahara at hinahangaan ang perpektong pinagsamang zamd, natutuwa na ang kanilang mga pagsisikap ay hindi nawala ng kabuluhan. Pagkatapos ay ipinaalam nila kay Naoki Ami na ang mataas na saserdote ay dumating at naghihintay sa kanya.
Inakay ng Jibushiri si Noki Ami sa isang sira-sirang bahay kung saan naghihintay si Sun Nova. Samantala, dumagundong ang kidlat at kulog sa Kond-aral, hudyat ng pagdating ng emperador. Si Takahara, na nakabuka ang kanyang asol na mga pakpak, ay lumilipad patungo sa langit na tinutupad ang kanyang misyon. Sa kanyang sorpresa, ang Hiruken Emperor ay mas malaki kaysa sa inaasahan. Nakiusap si Takahara sa emperador na iligtas ang mga tao ng Kond-aral, ngunit nakita ng emperador na ito ay walang katotohanan, na nagsasabi na kusang loob nilang isakripisyo ang kanilang buhay sa madilim na kapangyarihan para sa pagtubos ng kanilang mga kaluluwa. Ipinahayag ng emperador na siya ang tumulong kay Takahara kanina, na naalala ang kanyang sariling pangalan bilang Cage Doji, at hiniling kay Takahara na sabihin sa kanya kung ano talaga siya. Pagkatapos ay umatake ang itim na halimaw, ngunit lahat ng laser nito ay naiiwasan ni Takahara. Habang nagsasalita siya, ang emperador ay lumuha, at ang itim na ulan ay nagsimulang bumagsak mula sa langit, na nagpapatingkad sa sinumang mahawakan nito. Sa pagsaksi nito, alam ni Kujiraka na dumating na ang emperador at nag-transform sa Zamd upang lumipad patungo sa larangan ng digmaan. Sa kabilang banda, marahang tinapik ni Sun Nova ang kanyang payong, binago ang paligid. Pagkatapos ay ipinahayag na siya ang komadrona para sa tagapagmana ng emperador, at ang kasalukuyang Hiruken Emperor ay isinilang sa ilalim ng kanyang pangangalaga ngunit namatay pagkaraan ng kapanganakan. Gayunpaman, ang mga monghe na kumokontrol sa Diamond Tower ay pinatalsik ang parehong mga tribo at puwersahang tinurok ang namatay na emperador sa kilok, na binago siya sa kanyang kasalukuyang estado. Nagpasya si Sun Nova na gamitin ang seremonya ng pilgrimage sa milenyo upang linisin ang emperador ng kanyang sama ng loob at kadiliman. Nag-transform siya bilang Hiriko at ibinigay ito kay Noki Ami, ipinagkatiwala sa kanya na kumpletuhin ang seremonya. Kasabay nito, nagpatuloy ang matinding labanan ng Hiruken Emperor at ni Takahara. Dumating si Kujiraka sa larangan ng digmaan, handang harapin ang pinakamataas na Hiruken Emperor. Sinubukan ni Takahara na pigilan ang kanyang hindi makatwirang aksyon, alam na imposibleng talunin ng emperador nang gamit ang puwersa lamang. Gayunpaman, ang isip ni Kujiraka ay nababalot ng puot. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, wala silang saysay laban sa ganap na kapangyarihan ng emperador, na hindi nagpapakita ng interes sa puno ng puot na si Kujiraka. Nang makita ito, mabilis na kumilos si Takahara para iligtas siya. Samantala, lumilitaw ang airship ni Sun Nova sa itaas ng Kond-aral, na ang lahat ng mga tagasunod ay naghihintay sa kanyang pagdating. Gayunpaman, sa halip, lumabas si Noki Ami sa airship, na ikinagulat ng mga tagasunod. Isasagawa ni Noki Ami ang pangwakas na seremonya kasama ang Hiriko ni Sun Nova at isasara ang Kond-aral, na bukas sa loob ng isang milenyo. Isasakripisyo niya ang kanyang sarili para isil ang Kond-aral, iligtas ang iba pang mga tagasunod. Bakit ang emperador ay may napakalaking lakas? Kaya niyang lutasin ang lahat sa isang daliri lamang, kahit laban sa ganap na natanto na anyo ni Kujiraka na Zamd. Gayunpaman, maaari siyang labanan ni Takahara ng pantay-pantay. Ito ay dahil ang Emperor ay minsang nagbagong anyo bilang Cage Doji at nanatili sa tabi ni Takahara, na nasaksihan ang kanyang paglalakbay mula sa pagkawala ng sarili hanggang sa muling pagtuklas ng kanyang pagkakakilanlan. Bukod dito, si Takahara ang nag-iisang Zamd na perpektong pinagsama sa kilok, kaya naniniwala ang Emperor na iligtas din ni Takahara ang kanyang walang laman na kaluluwa. Pumasok si Takahara sa espiritual na mundo ng emperador, na isang walang laman. Ang buhay ng emperador ay naputol sa kapanganakan at pilit na napuno ng Hiriko, na iniwang walang laman at madilim ang kanyang kaluluwa. Nagpasya si Takahara na ibigay ang kanyang sariling pangalan sa emperador. Pagkatapos nilang magkamayan, nawala ang maskara sa mukha ng emperor, at muling nanambalik ang kulay ng itim at puting mundo. Gayunpaman, pagkatapos ay nawala si Takahara sa kanyang sarili sa monochrome realm na ito. Ang kanyang panloob na mundo ay bumalik sa Sentan Island, isang pamilyar na lugar kung saan siya ay nalilito. Ngayon, ang puso ni Takahara ay napuno ng kalungkutan at pagkabalisa. Sa sandaling ito, lumilitaw din si Noki Ami sa espiritual na mundo ni Takahara. Sinabi niya sa nawawalang si Takahara na may tatawag sa kanyang pangalan isang araw, na nagpapahintulot sa kanya na bumalik. Samantala, nakapasok na si Noki Ami sa gitna ng fetal nest. Siya at ang Hiriko ni Sun Nova ay nag-activate ng Kond-aral, nagpapadala ng sinag ng liwanag sa kalangitan na tumatama sa laman ng emperador. Habang ang liwanag ay kumukupas, ang mundo ay nanambalik sa dati nitong kinang, at ang mga natuyong tao ay naibalik. Ang kapalit ay si Noki Ami ay naselyuhan sa loob ng Kond-aral sa loob ng 1,000 taon. Si Yango, na napagtatanto ang lahat ng ito, ay sinubukang pigilan ang huling pagsasara ng Kond-aral. Sa kabila ng pagbabago ng kanyang braso sa Zamd, ang kanyang kapangyarihan ay masyadong hindi gaanong mahalaga. Bumagsak si Takahara mula sa langit, nakalimutan muli ang kanyang pagkakakilanlan.
Nakita niya ang malungkot na ekspresyon ni Yango at inilabas ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi niya mapigilan ang pagsara ng tarangkahang bato. Unconsciously na nag-transform sa Zamd, si Takahara ay natupok at kalaunan ay naging isang estatwa ng bato. Pagkatapos ng hindi kilalang tagal, nadiskubre ng na-restart na Zanboni ang na-petrified na si Takahara. Inutusan ni Ishu ang kanyang sasakyan pabalik sa kanyang tinubuang bayan. 9 na taon na ang lumipas mula noong digmaang sibil. Matagal nang bumalik sa mapayapang kalagayan ang mundo. Ang paaralan na unang nawasak ay itinayong muli, at ngayon ay nagtatrabaho si Haro bilang isang guro, na naghahatid ng kaalaman at mga peklat na iniwan ng kasaysayan. Ang babaeng may puting buhok, na sa simula, ay nakatira ngayon sa klinika ni Ryuzo. Lumaki na si Midori at hindi na nakakaramdam ng insecure sa kanyang kapansanan. Madalas bumisita si Haro sa gilid ng burol, na nakikisama sa malaking bato, umaasa na isang araw ay makakabalik siya. Sa kabilang panig, ang buhay sakay ng Zanboni ay nagpapatuloy sa lahat na nagsusumikap para sa isang mas magandang kinabukasan, na umaasa sa araw na makakabalik si Naoki-ami. Si Kapitan Ishu ay madalas na humihinto sa mga tarangkahan ng Kond-aral upang makinig sa mga tunog sa loob. Palagi silang nakakasalubong ng isang lalaki doon. Sa pagtatapos ng kwento, isang pamilyar na figure ang nakatayo sa gilid ng burol kung saan nawala na ngayon ang orihinal na rebeltong bato. Nahanap na naman ni Takahara ang kanyang sarili. Kung nagustuhan mo ang anime na ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe at mag-comment para sa susunod na video tulad nito. Salamat sa panunood.